So, good day everyone. So, mag-video tayo ngayon ng um, uh, course output of subnetting of network. So, as you can see, tapos ko na siya. Pero, nagkamali ako ng number ko dito. So, ulitin ko na lang. So, delete natin tong laman niya. Then, same dito. Para hindi kayo malito. So, yan. Delete natin. So, ang gagawin natin dyan is to determine yung ilalagay natin sa VLSM subnetting table. So, as you can see, naka-labeled naman na siya. So, ilalagay natin sa number of hosts is from the highest to lowest. So pinakaya si PC6, which is may 900 hosts. Then next is si PC1, which has 765 hosts. Then PC, susunod si PC2, which has 350 hosts. Si PC4, next is si 150 hosts. Si PC5, 125 hosts. 125. Then si PC3, which has 50 hosts. So, yung default is 2, yung dalawang fast Ethernet natin. Then, sa network address, para makuha natin siya, so, pinakamataas na network number of hosts, i-assign natin sa kanya yung default network address, which is itong 192.168 192.168.0.0. So, next natin gagawin is kunin natin yung CDR nya, which is makita nyo sa table na dito. So, hanapin nyo lang yung number of hosts, then yung pinakamalapit sa kanya. Dapat hindi siya lalagpas dun. Dapat mas mababa siya. So, for example, ang number of hosts na nakalagay sa table is 1022. Ang pwede dyan is yung mababa sa 1022, which is yung 900. So, ang gagamitin natin si dyan is /22. Then, yung theta na ilalagay natin is 0.0.0.4.0. So, ganun lang siya, guys. Next is a PC1. So, 475. Kaya hindi pa rin siya applicable sa 510. So, same pa rin. /22. Copy nyo na lang to, then paste. Then 350 ang applicable sa kanya si 10, si 510, so /23. Then 0.0.2.0. Okay. Then PC4 is, which is 150, applicable sa kanya is ito /24 /24. So 0.0.1.0. Okay. Then si PC5, which is 125, applicable sa kanya sa 126. So /25 0.0.0.0.8 128. 128. Then si PC3, so 50. Then ano niya is dito siya applicable, so 64. 0.0.64. Si DAR niya is /26. Dito /30 30. So, number of hosts is 2, 0.04 4. Yun na lang natin to. Then yan, okay. So, after nyan, pwede na natin makuha yung next network IP network address, which is gagawin natin is yung add si network address to theta. So, copy lang natin to, paste. So, +4. So, yan. I mean, sa kabila. So yan. Okay.
Same process lang siya, guys. So 192.168.6. Okay. So 4 plus 192.168 plus 4 dot 4.0 plus 0.0.4. So magiging 8 pala to. Sorry. Then next is 192.168.8.0 plus 2 magiging 10. Ganun ulit. 192.168.10.0 plus itong theta. So magiging 11. Open nyo lang to. So magiging 128. Tama ba? So 192.168.10 plus 1. So magiging 11. So 192.168.11. So magiging 128. So 192 ito. 192. Double check natin. Calculator. So wait lang. 192 plus 64. Mali. 128 plus 64. So 192. So 192. Ito yung mali ko kanina. So copy nyo lang yan. Paste. 192 plus 4 magiging 196. Then copy nyo ulit ito. 192.168.11 plus 4 magiging 200 na siya. Copy nyo ulit ito. Then paste. Then plus 4. So 4. So ito na yung pinaka-last. So para makuha natin yung first usable IP address, plus 1 lang tayo sa ating network address. So plus 1. Plus 1. Plus 1. Plus 1. Plus 1. Nine 193 196 195 197 201. So 192 193 plus 1 lang. So double check nyo lang yan, guys, para hindi kayo magulit. So bago natin makuha si last usable IP address, kunin muna natin si broadcast IP si broadcast address. So paano natin siya kukunin is before yung last host number no next na network address. So ito ang host number niya is 0. Itong last part na to. So bago yan, so 192.168.3.255. So ayan. So bago yung last host number niya, so 0. Ito yung host number niya. So ayan. Ganun lang naman siya. Copy nyo lang yan, then paste. So magiging 4 ito. Hindi. Dito is last usable IP address niya is 8. So magiging 7 and 255. Then si 8 ano niya is 9. Pinyo lang to. Ito 9. Kasi bago mag 192.168.10.0 ito, dadan mo na siya sa 9. Then ganun din lang. Open nyo lang to, then change nyo to 192.168.10.255. Then wait lang po, and
dito na part is ganun din lang. So 192.168 hindi dito pala bago to. So 192.168.11.127. The next is ito, paste nyo lang dito 191, copy paste nyo dito 195. Say 192 195. So bago mag 1 bago mag 200 199. So bago mag 204 203 to. Yan. So double check lang natin. So 4 bago mag 4 maging 33, bago mag 8.7, bago mag 10, 9, 11.10, 11.128, 11.127, 11.192, 11.196, 200.199. Then yan. So next is the last IP usable last usable IP address. So copy nyo lang to, mag -1 lang kayo. So 254 then 254 then 254 254 then 7126 then ganun lang 190 194 198 to. Okay, so after nyan, proceed na tayo sa addressing scheme. So sa IP address, so sa PC FA00 which is CPC2 FA00 PC2, kunin lang natin yung first IP address nya, first usable IP address nya. So copy lang natin yung so PC2 base, then check natin yung CDR nya /22. So check natin yung table natin. Wala. So check natin yung table natin. CDR nya is 22. So 255 to 255 252 2.0. So next is CFA01 RCPC5 PC5 FA01 RCPC5. So first usable, copy natin, then paste, then yung CDR nya is /25. So si /25 meron siyang 255 to 255 55.128. Tama ba? Tama. Then next is si SE00 which is ito, si router 1 SE0. So si router 1, yung SE00 niya is DTE kasi konektado siya sa router 2 which is DC. So ang kukunin natin kay router 1 is yung kanyang last usable IP address. So ito. So 192.1 last usable R1 192.168, yan. Then 255 that 255 252 ata, if not mistaken. Yes,
252. So ito, so first usable IP address nung kung saan siya connected, then last usable IP address nung okay, ganyan lang pagkukunan niyo siya. So DCE, so SE001, so si DCE niya is router 1 DCE, connected siya kay router 3. So kukunin natin is yung first usable ni router 3. So first usable ni router 3, which is ito 192.168.11.01. so same lang sila ng subnet mask. So paste lang natin. So PC1, same process lang guys, copy nyo yung first usable IP address ni PC1, then paste nyo siya dito, then check nyo yung CDR ni PC1, so is /22, same sila ni PC6. So /22 is 255.255.252.0. okay, so eto copy paste na natin siya kay 6. so dito naman to sa PC4 is ito first usable PC4, then yung kanyang CDR is 24. So 24 /24, so 255.255.0. okay, so copy lang natin tong same lang naman sila. So DCE, si router 2 DCE nya, so ang kukunin natin is first usable ni router 1, saan siya connected. So ang first usable ni router 1 is ito, then paste natin yun. Then SE01 nya is router 2, so sarili nya. DTE nya is yung router 2, so last usable ni router 2. Ayan. Then PC6, ganun lang din, kunin natin yung first usable, then yung CD/22 para lang sila ni PC1. So PC3, last usable, first usable, then paste lang natin, then CDR niya is /26. so ito 255.255.255.255, 26 diba? 26.192. so yan, so same process lang dito guys, copy. So sa router 3, ang DCE ni router 3 is si router 2. So kukunin natin first usable is yung first usable ni router 2, then yung kukunin natin is yung last usable ni router 3. yan, so ganun lang naman siya kadali guys. And then proceed na tayo dito sa dulo. So dito sa PC1 to PC6, ang gagamitin natin is yung last usable IP address nila. So PC1, copy natin yan, paste natin dito. PC2 is ito, last usable, paste natin dito. PC3, last usable is ito, paste. PC4 usable is ito. PC5, copy natin, then paste, then PC6, copy lang natin, then paste. Okay, then kunin natin yung first usable nila. So PC1, copy nyo lang to, paste. PC2 is 192.168.1.
PC3. Yan. Then PC4. Yan, paste nyo lang. PC5 and 92.168.11.1. PC6 is 192.0.1. Okay, then lagay nyo lang yung subnet mask nya. Si PC1 subnet mask nya is 55.255.252.0. PC2 is 2 para sila. Sila PC1 at PC2 kaiba ata sila. 23 si PC2, PC2 is 23. 254 but 252 to. So ingat lang kayo guys, double check nyo lang lagi yan. So si PC3 192 255 2. Then PC4 255 5. Then PC5 is 192.128. PC5 is 128. Tama. Then PC6 is there is 22 so paras 22 PC6. Ito and 22 255.252. So after nyan guys, pwede na kayo mag-proceed sa static video nyo, video routing. So yan lang guys, thank you, bye.